Balimbing. Narinig mo na ba ang katawagang ito? Isang terminolohiya na ang ibig sabihin ay isang individual na mayroong iba't ibang anyo, mukha o opinyon sa mga bagay-bagay. Dahil sa literal na anyo, ay mayroon ding iba't ibang anggulo ang hitsura ng prutas na balimbing. Mahilig ka rin bang kumain nito? Bagaman ito ay malasa at masarap, ay marapat na alam mo rin na may masama rin pala itong dulot o daladala. Hello, what's up? Your best here. Halika at alamin ang mga benepisyo, risk at side effects ng pagkain natin ng prutas na balimbing. Kailan mo nga ba ito dapat ikonsumo at kainin upang sa huli ay hindi manganib ang iyong kalusugan na maaari mo pangang ikamatay? Ang balimbing, karambola, starfruit o minsan ay tinatawag na five fingers ay isang magandang uri ng prutas na buhat sa puno ng Averrhoa carambola na native nga dito sa atin sa Katimugang Asya. Ang balimbing ay mayroong 5 hanggang 6 na kanto at pisngi na kung hihiwain nga ng pahalang ay 6 mo ito'y hugis tala o star. Kaya ito binansagang starfruit. Maraming gamit ang balimbing. Maaari mo itong kainin ng hilaw, hinog, pwedeng lutuin, minatamis, sangkap sa mga putahe, ginagawang juice, at garnish sa mga pagkain. Ginagamit din itong pantanggal ng mga mansa sa mga labahin at kalawang naman sa ilang mga piling metal katulad ng brass. Subalit bago natin talakayin ang nakalalaso nitong epekto, ay hayaan ninyong isa-isahin ko muna ang mga benepisyo sa ating kalusugan ng prutas na ito, ang prutas na balimbing. Ang balimbing fruit ay mayaman sa water, carbohydrates at protina at nakapapawi nga ng pagkauhaw kung makakakain ka nito. Ang mapakla nitong lasa, lalo na nga bago ito mahinog ng lubusan, ay isang mainam na anti-cancer property. At ang pagkain mo nga nito ay makatutulong sa iyo upang malabanan ng katawan ang ilang mga dahilan upang magkaroon ng mga cancer. Isa ring mahusay na anti-inflammatory agent ang prutas na balimbing. Kaya mahusay itong gamiting panlunas sa mga sintomas ng psoriasis o dermatitis. Kung madalas ka ngang kumain ng balimbing, ay mabilis ka ring papayat dahil nakatutulong itong mapaayos ang daloy ng ating metabolismo. Mainam rin sa kalusugan ng puso ang pagkain ng balimbing. Ang mataas na bilang ng sodium at potassium sa prutas na ito ay magsisilbing electrolytes sa ating puso. Ang calcium rin itong taglay ay nakaalis ng tensyon sa daluyan ng ating mga dugo, sa mga arteries o mga blood vessels sa katawan. At dahil mayaman nga ito sa anti-inflammatory agent, ay makatutulong din ito upang mapaginhawa ang pangangati at pananakit ng inyong lalamunan. Subalit papaano naman nasabi na maaaring manganib ang iyong buhay sa pagkain lamang ng prutas na ito? Kahit na nga maraming magandang daladala o dulot sa ating kalusugan ang prutas na balimbing, ito naman ay nagtataglay ng mga substance na tinatawag na neurotoxins, caramboxin at oxalic acid. At kung ito ay makain ng mga tao na mayroong kidney failure o sakit sa bato, ay maaari silang dumanas ng madalas na pagdighay, pagsusuka, pagkahilo, mental confusion at ang pinakamalala ay maaari nga nila itong ikamatay. Kaya bago ka kumagat ng prutas na ito, ay siguruhing wala kang sakit sa bato. At kung hindi naman, ay kumain lamang ng sakto. Sa inyong lugar sa probinsya, mayroon pa bang mga tumutubong puno ng balimbing? Ano naman ang tawag nito sa inyo? At mayroon ka bang karanasan noong kabataan mo na kaugnay ng prutas na ito? Ang prutas na balimbing.
Nakakita ka na ba ng pakil? O pamilyar ka ba sa ligaw na saging na kung tawagin dito sa amin ay pakil? Isang uri ng ligaw na saging sa kagubatan na nagtataglay ng napakaraming buto sa bawat bunga nito. Kaya kung kumakain ka na nga nito ay panoorin mo muna ang videong ito. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang mga bagay-bagay hinggil nga sa puno ng saging na kung tawagin ay pakil. Ang pakil o seeded banana o wild bananas at stone bananas ay isang uri ng saging na kabilang sa hanay ng mga Musa balbisiana. Ito ay binansagan ring klutok sa bansang Indonesia dahil sa tunog nitong klutok tuwing makakagat mo nga ang mga buto nito habang kinakain. Mabango, matamis at masarap ang saging na pakil at paborito nga itong kainin ng mga ibon sa kagubatan. Sa bansang Indonesia at maging dito rin sa atin sa Pilipinas ay madalas ngang makikitang tumutubo ang mga puno ng pakil. Subalit dahil sa taglay nitong malalaking mga buto sa loob ng mga bunga, kaya naman hindi ito pinapansin ng karamihan. Subalit kahit pa nga napakarami nitong mga buto, ay nag-uumapaw rin ito sa mga sustansya para sa ating katawan. Dahil ito ay mayaman sa dietary fibers, gaya rin ng mga pangkaraniwang saging, potassium, carbohydrates, vitamin A, vitamin B, tannins at saponins. Subalit batid mo ba na marami ang nagsasabi na ang bahaging ito ng saging o ang dulong bahagi raw ng saging na ito, hinugman o hilaw, ay hindi mo dapat kainin sapagkat ito ay maaaring nakalalason. Ngunit matapos ang masusing pag-aaral, ito ay napatunayang ligtas namang kainin. Ang lahat nga ng bahagi ng prutas na saging katulad ng balat, dulong parte o bahagi at maging ang mga buto nito ay maaari ngang kainin. Tuwing umaga ang pinakamainam na oras upang kumain ka ng saging at may ilang mga naitalang side effects rin ang labis na pagkonsumo ng saging, lalo na nga sa mga taong mayroong allergy sa mga prutas kagaya nito. At kung mayroon nga kayong allergy sa prutas kagaya ng saging, ay maaari ninyong maranasan ang pagkakaroon ng bloating, gas, cramping at maaaring pagsusuka. Kaya naman, kumain lamang ng tama at sakto sa inyong makakaya dahil lahat ng labis ay maaaring makasama. Sa inyong probinsya, mayroon pa bang ganitong klase ng saging? Ang saging na maraming buto o tinatawag nga na pakil. Ikaw, nakatikim ka na rin ba nito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.